Kung akala mo mahirap mag-park sa Pilipinas, isipin mo kung may garahe kang kasing laki ng showroom. Isa sa pinakamainit na usapan ngayon, ang koleksyon ng luxury cars ni Sara Diskaya. Mula Rolls-Royce hanggang Bentley, Cadillac hanggang Mercedes, parang wala ng brand na hindi niya naipasok sa kanyang garahe. Pero magkano nga ba lahat ito? Tara, isa-isahin natin. Welcome to Papi Lipi, where we will talk about different personalities, events, and important topics that are worthy of tackling. Noong 2024, lumabas sa isang vlog ang napakagarbong hanay ng mga kotse ni Sara at Curly Diskaya. Pero nitong 2025, nagsimula ng umalingasaw ang issue matapos questionin ni Pasig Mayor Vico Soto ang pinagmulan ng kanilang yaman at proyekto. Sinundan ito ng mga investigasyon mula sa BOC at BIR at dito na natuklasan. May halos 40 luxury vehicles ang mag-asawa. Ngayon, zoom in tayo sa mismong mga sasakyan. Sa Senate hearing, ito ang ilan sa mga nabanggit ni Sara Diskaya mismo. Rolls-Royce Cullinan, 42 million pesos. Mercedes-Benz G63, 20 million pesos. Dalawang Cadillac Escalade, 19 million pesos. Chevrolet Suburban, 3 million pesos. Range Rover Autobiography, 16 million pesos. Range Rover Defender, 7 million pesos. Range Rover Evoque, 5 million pesos. Total agad, humigit kumulang 176 na milyong piso na sa mga ito pa lang. Bago ko ibigay ang estimated total value ng buong koleksyon, teka lang, hit like muna at mag-subscribe kung naniniwala kang hindi lahat ng kwento ay nakikita sa surface lang. Kasi itong total na to, baka mapaaray ka. Aray ko! Pero teka, hindi dito nagtatapos. Ayon sa mga automotive portals tulad ng Philcoche at Philstar, may mga Bentley Maybach, Porsche Cayenne, Lexus LM at higit pang mga mamahaling modelo. So magkano ang total estimate? Kung pagbabatayan natin ang mga dokumentong inilabas, nasa pagitan ng 300 at 37 milyon hanggang 400 at 65 milyon ang buong hanay ng luxury cars na naiugnay sa kanila. At kung totoo ngang may higit pang nakatago o hindi pa naisusuko, pwedeng lumampas pa dyan. Ito ba'y simpleng koleksyon lang ng isang mayamang pamilya o simbolo ng mas malalim na problema sa sistema? Hindi natin masasabi agad, pero isang bagay ang malinaw. Sa dami ng sasakyan, parang mas mahaba pa ang pila sa garahe nila kaysa sa EDSA. Ano sa tingin mo? I-comment mo sa baba at huwag kalimutang i-like at i-share para mas marami pang makaalam sa kwentong ito.